Sa disaster prevention efforts at mungkahing pag-update sa hazard maps. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Dr. Mahar Lagmay, geologist mula sa UP Resilience Institute. Dr. Lagmay, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Hello, good morning po. Good morning. Sir, based on your expertise, ano po kaya ang dapat bigyang prioridad ng pamahalaan pagdating po sa disaster prevention dito sa bansa, considering itong mga naganap ngayon dyan sa Davao Region? Okay, ganito, bali, marami po naman mga mungkahi, no, na natutunan natin mula doon sa mga nakaraang mga disasters. Unang-una, yung mga mungkahi na yon, learn from past disasters ay dapat sundin. No? Kung meron tayong mga mistakes, wag nang ulitin. Tapos meron po tayong mga bagong technologies na ginawa katulad nitong, anong tawag nito, sa flood forecasting. In fact, meron po yung doon sa noaa.up.edu.ph na flood forecasting system na one day in advance bago po nagkabaha noong January 31 at saka February 1 diyan sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur. Lahat po yan ay naitukoy hanggang barangay level yung mga pwedeng bahain, no? It's a flood forecasting system na pwedeng gamitin ng ating mga LGU at ating mga kababayan diyan sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao, no? It's a very good flood forecasting system so far, and we can still further improve that, no? There's that system in place. Tapos kapag meron pong ganong warning system, maganda na malaman nila kung saan sila pupunta, no? Meron din po yung noaa.up.edu.ph na nakalagay po doon ano yung mga safest places to be in. And if you have that advanced warning system and you know the places where to go to, yun po yung pinakamagandang magkasama na improvement do sa ating system. Kinakausap po ako ng OCD, no less than USEC ni Pumusena, on how the university can help improve government efforts. And hindi ko po masasabi lahat ngayon, pero we are doing talks. Kasama po dito ang massive education campaign with their training institute at ginagawan po ng paraan ito. Alright, Director Dr. Mahar, dito po sa bansa, lalo na pag may malalakas na bagyo, hindi po naiiwasan ng mga landslides. Ito po ba mga landslides na to na pipredict din po ba, aside from declaring a no-build zone dahil prone sa ibang lugar sa landslide, kaya po bang maiwasan itong mga landslide, Dr. Mahar? Bali, ganito po, no? Para masagot ko yan, kailangan maintindihan muna natin na yung mga kabundukan dito sa Pilipinas ay natural na hinihila ng tinatawag nating gravity, no? Gravity never sleeps. It always tries to pull down mountain slopes, no? Mga kalupaan. At sila ay nananatiling unstable, katulad nung tinayo natin, for example, na sandcastle sa baybay dagat, no? Pag nagtayo tayo ng sandcastle, nakatindig 'yon. Pero kapag inulan, nagigiba po, di ba? Ganun din ang kabundukan. Pagka malakas ang ulan, nalulusen yung ground, no? Lumalambot yung lupa at nagiging trigger ng pangyayari ng landslide. Kaya po natin na mag-identify ng mga lugar na unstable. Pero para siya ay magiba o tuluyan magiba, kailangan ng trigger katulad ng malakas na pag-ulan o kaya malakas na paglindol. Yung malakas na paglindol, mahirap ispilingin yon, mahirap i-forecast. Pero yung trigger na malakas na ulan ay kaya natin i-alamin, di ba? Malaman natin kung meron tayong advanced forecasting system. Sinasabi naman ng Pag-asa kung kailan magkakaroon ng malakas na ulan. Meron ba tayong sistema na ganito na binibigay ng University of the Philippines? Pag pinagsama-sama po natin yan, masasagot na po yung tanong nyo. Kaya po ba natin malaman more or less kung saan magkakaroon ng disaster, ng landslide?
Opo, ang tanong ay kung alam natin na unstable yung slopes at kaya siyang palambutin at gibain kapag umulan, ayun po yung mga dapat na iniiwasan natin. Lalong-lalo na dito sa lugar na ito, sa Masaramako, na dati nang nagkaroon ng landslide dyan. At sa global database ng mga landslides, kapag nangyari na yung landslide doon sa lugar na yan, malamang sa hindi ay mauulit-ulit ang malaking landslide. Alright. So, sir, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ito namang ibig sabihin ng citizen scientist? At sa inyo pong opinion, gaano po kahalaga ito sa collection ng data, lalo pat prone to disasters ang ating bansa? Ay, napakagandang tanong po niyan. Masalamat po at tinanong niya yan. In fact, sinasabi doon sa Sendai framework, no? Ito yung agreement ng mga scientists at mga disaster practitioners, climate change scientists na nagpulong-pulong sa Japan, sa Sendai. Na ang sinabi nila ay kailangan whole of society science-based approach, no? So kapag in-engage po natin ang mga tao, mga netizens at saka yung mga ordinaryong tao na gumawa ng mga proyekto na related sa siyensya, na nai-engage po yung mga tao at pag na-engage sila, maaaring ma-inspire sila. At pag na-inspire sila at na-engage ay lumalawak po yung tinatawag na ownership to the problem, no? Ito malaki po ang problema natin eh. Ang problema natin ay disaster at lahat po ng Pilipino ay under threat from hazard impacts. So kapag malaki ang ownership nila, lalong kikilos yung mga tao kasi engage sila sa mga trabaho na related sa disaster work at pag napalawak po natin yan, yung kaalaman ng mga tao ay lalawak din. And awareness sa disasters ay ang unang hakbang para maging mas magaling tayong lumaban sa mga panganib. Panganib katulad ng baha, ng landslide, paglindol at kung ano-ano pa. Alright. Sir, kapag ganitong may mga disaster, talagang bumabalik tayo sa usaping climate change po, no? Gaano po ba kalaki ang impact nitong usaping disaster o sakuna, lalo na sa ating bansa? At ano po ba yung mga urgent action na dapat natin tugunan ngayon tungkol sa climate change? Ayun na po. Malaki po ang pinsala sa atin, no? Pag tinignan po natin ang database sa mga losses and damages, kada taon nawawalan tayo ng 50 billion pesos, no? Dahil sa mga paninira or hagupit ng baha, landslide at saka ng mga storm surge, no? Malaki po ito at saka it hampers the development of our communities and it hampers as a consequence yung ating attainment ng sustainable development goals. At nangyayari na ito, no? Kasi mahaba na yung record natin na gano'n, no? Every time nasisira ang agrikultura, ang crops, infrastruktura, namamatay ang mga tao, no? At sabi ng mga scientists ng climate change ay magiging mas grabe pa ang mga epekto na ito. Lalakas ang bagyo, tataas ang mga baha, dadami ang baha, magiging mas madalas ang landslide, tataas ang mga storm surge. At dahil dito ay mas malaki ang risk, no, ang panganib para sa ating lahat. Kailangan po natin i-address yan. At ang tawag dyan sa English ay climate change adaptation. So kailangan planuhin po natin ang bawat LGU. Magandang mga plano sa kanilang comprehensive development plans. Gamitin ang mga SUCs para manaliksik sa pagpaplano dahil ang pagpaplano ay hindi lang pagtayo ng evacuation center. Kailangan planuhin yung health sector, tourism sector, education sector, infrastructure, forestry, agriculture sector, and everything. Kaya kailangan ng mga SUCs. At magandang plano na may content na well-reached, no? At kasama po yung pagpaplano ay naka-incorporate or mainstream yung panganib ng climate change na mas malaki doon sa mga naranasan natin. Okay, sir, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung pangangailangan, no, para sa mga updated hazard maps at paano po ito makakatulong sa ating disaster preparedness? Magbibigay po ako ng example kung bakit kailangan updated, no?
Noong 2012 at 2013 ay tinamaan tayo ng Yolanda. Yung mapa natin doon ng storm surge underestimated the storm surges of Yolanda. Kumbaga yung ating hazard map ay sinabi na kakapilanggot lamang ang pagpasok ng storm surge sa kalupaan. Pero imbis na 20 meters lang or 30 meters from the coast, pumasok ito ng mahigit 1 kilometro, maaaring 2 kilometro. So, ibig sabihin nun, yung pag-anticipate natin ay kulang dahil baka yung ating storm surge na dulot ng Yolanda ay climate change impact na. No, baka. So, ibig sabihin yan, kailangan yung ating preparasyon ay hindi lang para doon sa mga storm surge o kaya baha na natatandaan natin. Kailangan magprepara tayo doon sa mga panganib, mga hazards na mas malaki doon sa nakita na natin or naranasan na natin. Yun po ang kailangan na gagawin sa pag-prepare ng mga hazard maps. With climate change scenarios of hazards that are bigger than what we have experienced. Sa ngayon, nung tinignan ko yung mapa ng Yolanda sa Tacloban, pareho pa rin ang mapa na ibinigay bago humagupit ang Yolanda sa Tacloban. So, kailangan po natin palitan yan. Improve so that we can have better anticipatory actions. Right, Dr. Mahar, panghuli na lang po, mensahe niyo po o paalala sa ating mga kababayan pagdating sa disaster preparedness. Ayan po, importante po ang maging maalam. Ang UP po ay gumagawa ng micro-certificate courses, Basics of Resilience, at ito po ay pwedeng maging stackable para maging master's degree. Gusto po namin o layunin namin na bawat Pilipino ay maging maalam. So gumagawa po kami ng education dito sa National University ng Pilipinas para maging maalam ang mga tao. Mag-enroll po kayo. These are micro-certificate courses being offered, yung aming massive online courses. Magkakaroon kayo ng certificate na nag-aaral kayo sa UP, certificate lang ito, pero kung sakasakaling nakarami kayong ganyang certificate at gusto nyong itawid na maging master's degree, ay pwedeng maging creditable yon towards that master's degree on disaster risk reduction and climate change actions. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, geologist mula sa UP Resilience Institute. Maraming salamat din po. Thank you for the opportunity.